Hi guys! Once again, welcome back muli sa ating channel. Panibagong araw at panibagong reaction video ang ating pag-uusapan ngayon. Kamusta mga Solid Jumkal fans? Kamusta ang ating mga solid Kalingap supporters? Ayan, grabe ang nangyari sa ating Kalingap guys. No? Ang daming issue. Isa na po dyan ang EDSI. Nakakalungkot man isipin na talagang magwawakas na. Nagwawakas na nga ang EDSI for more than 2 years, no? Grabe. Sayang nga lang kasi hindi talaga umabot siya sa 100 episode. Hanggang ngayon, marami pa rin ang umaasa na sana ito daw ay prank lang, sana ay magkakabalikan. Pero sa tingin ko guys ay medyo malabo na nga talaga, no? Kaya wag na po tayong umasa mga solid AC supporters dyan. So dito nga po guys sa ating reaction video ay nagpahayag si Kalingap Jomar. Nagbigay siya ng pahayag, advice dito nga po sa nangyari sa EDSI. Kasi bilang isang kaibigan, ay isa rin po talaga sa isa po yan sa nasasaktan, no? Kung nakita natin na nahihirapan yung mga kaibigan natin at alam naman po natin kung gaano sila ka-close dito sa Kalingap. Syempre matagal na rin po silang nagkakasama, matagal na rin po silang magkakilala. Kaya ito nga po ay may payo, may mensahe si Kalingap Jomar po dito sa breakup ng EDSI. So mamaya ng konti atin po yung panonoorin. Pero bago tayo magpatuloy doon, please don't forget sa ating channel guys, Chloe TV. At please don't forget to subscribe, paki-like and share ang ating video at paki-turn ang notification bell para laging updated every time na mag-upload po tayo. At syempre guys, ating suportahan ng ating ama ng Kalingap na si Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog in Kalingap Rab. Suportahan din po natin ang ating keyboys, Kalingap partners, mga charity vloggers sa Pilipinas na tumutulong sa ating mga kababayang mahirap, huwag nating kalimutan. At syempre yung mga kasama nating Kalingap, reactors, syempre mga legit Kalingap reactors na suportahan din po natin. So ngayon nga po ay ating alamin, ating saksihan kung ano pa yung mensahe, kung ano pa yung advices ni Kalingap Jomar dito nga po sa bagong paghihiwalay ng EDSI. So marami ang nalungkot, marami ang nadismaya, marami ang naiyak dahil nga po sa hiwalayan ng EDSI. And ngayon, pakinggan po natin kung ano nga ba yung masasabi ni Kalingap Jomar dito guys. Panoorin na natin to. EDSI, anong naramdaman mo? Sa napanood mo itong last episode ng EDSI? Malungkot siyempre. Kasi siyempre, yan kumbaga, kasama natin yan pero, basta nakakalungkot siya. Though yun nga, parang di naman natin hawak yung panahon. Ako naman, kami naman ni Carlis, kami, kumbaga, tuloy lang, di ba? Di rin kasi natin maano po yung yung future po. Pero kami ni Carla, happy naman. Ayos, di ba? Ayos naman kami, although di nyo lang po siya madalas makita po lately. Pero kaya naman po kami. Actually, nung isang araw nagkausap din naman kami, pinuntan ko siya sa kanila. Uy! Napo, basta nag-usap kami ba? Ano yung pinag-usapan nyo? Oo, basta yun na yun. Hindi natin alam yung pinag-usapan nila guys. May mga bagay na sa amin na lang yun. Isang araw yan? Basta this week. Ano ba yun? Ayun, this week. Sige. So yun, ayun na naman. So, ayan, syempre po, nakakalungkot nga po yung nangyari. So, hindi rin natin, walang may kagustuhan po nun. Pero nakakagulat po. At syempre, malapit din po sa atin, ang EDSI po. So, hindi natin alam kung ano mangyayari po. Pero parang, yun na po yata Kasi base doon sa napanood po natin. Anyway. Pero di ba may curious sila? Kaya nga, isa pa yun sa inisip ko, ano kaya mangyayari yun po, kabang-kabang din po yun, kung anong mangyayari po doon. Kung meron bang mga adjustment po doon, dahil sa kung maapektuhan ba yung gawa nitong episode na to. Oo. Pero pero ito siguro ko din, Kuya Nel. Siguro may mga bagay na minsan kailangan mo nang i-pause. Sabagay, siguro pag medyo na parang hindi ka na makahinga. Oo. Nangyari din sa amin yan Oo, parang ganun. Nangyari sa amin yan kahit paano. Opo. Nag-post din po ang Jomcar. Nasundan na sa ibang basa na yata yun. Oo, di ba? Oo, parang may nangyari. After nun bro, medyo kumbaga, lumaylo yung bashing. Oo, parang na-refresh din. Na-refresh po. Siguro kailangan muna ng pause para
maging, kasi ngayon guys, di naman sa pag ano, Para mag-restart. restart. Oo. Di ba? Parang sa computer, pag na-virus, i-reformat. Reformat. Di ba? Mm-mm. Parang gano'n lang din po Siguro pala. minsan kailangan din muna ng space. Space siguro. Opo. Kasi tulad ng Jomcar or ibang love team, ano rin kasi, kumbaga guys, sobra din kasi may mga ano, toxic. O minsan na nangyari. sobrang nangingialam, parang gano'n. Meron ganon. Kaya to the point na, syempre, both sides, di na rin tuloy, kumbaga, Oo. naka-apekto rin eh. Oo. Like, ito, akala nila totoo, pero parang dahil sa fake news, parang, ano tuloy, parang naapektuhan. Oo. Parang, ano mo yun? Basta yun. Nawala sa ano. Ay syempre masakit po talaga. At kitang-kita po natin sa mga post ni Beyonce, sa post ni Kalingap Edo, kung gaano talaga sila nasaktan. Siguro may bagay lang talaga na hindi na pwedeng balikan. At yun, yung magagawa na lang talaga is magpatawad at saka move on. Kasi part na po yan talaga sa buhay natin. Minsan masasaktan talaga tayo. And ang daming bashing po dito sa nangyari. At yung iba sinasabi, binabash na si Beyonce na after daw makuha niya yung gusto niya, ay iniwanan na lang niya si Kalingap Edo. Meron din namang nang babash ni Kalingap Edo kung bakit daw hindi susuyuin si Beyonce, parang ganon. Left and right yung mga ano nila, biniblame nila, no? Biniblame nila si Kalingap Edo, biniblame nila si Beyonce, which is hindi po tama, no? Kasi parang baka yung tadhana na talaga ang nagdesisyon na ayaw na, no? Itigil na. Si Beyonce rin po ay nagdesisyon na rin po siya na parang ayaw na rin niya kasi naintindihan din naman natin dahil siya ay isang estudyante at sobrang pressure talaga sa pag-aaral, sabayan pa ng mga bashing. So nakakalungkot lang yung paghihiwalay ng EDSA, no? Marami ang nasaktan, marami ang naluha. Pero kahit ganun pa man, ay syempre patuloy pa rin yung ano nila. Patuloy pa rin po natin silang suportahan. At syempre bilang isang kaibigan, like Kalingap Jomar, ay nasasaktan rin po siya sa mga nangyari. Kasi sino ba naman hindi masasaktan kung matagal kayong nagkakilala and both pa na matalik mong kaibigan, no, close friends sila ni Kalingap Edo, at the same time kaibigan din po niya si Beyonce. So syempre parang nasa center siya, so nasasaktan din po siya at araw-araw silang nagkikita, di ba? So ganun lang yun, kaya naiintindihan rin po natin yung payo ni Kalingap Jomar na yun na lang talaga, wala na po tayong magagawa kundi tanggapin na lang natin at mag-move on. So yun naman talaga ang dapat gawin ng ating EDSA at especially yung mga EDSA supporters na nasasaktan. So wala na po tayong magagawa doon. At advices ni Kalingap Jomar na mag-move on at saka siguro kung hindi kayo para sa isa't isa ay gagawa talaga yung tadhana na paghiwalayin kayo. Pero ang importante guys, wag po tayong mag-blame kung sino mang dapat i-blame. So tanggapin natin yon, no? Especially mga EDSA supporters talaga yung sobrang nagmahal sa EDSA. Huwag po na kayong mag-blame or magturo kung sino yung may kasalanan kasi bago nila ginawa ito ay pinagdesisyonan nila ito ng maigi. So pinag-isipan nila ng maayos kung ito na ba talaga, karapat-dapat na ba talagang ihinto yung kanilang love team dito sa Kalingap serye. So yun guys, narinig po natin yung advice ni Kalingap Jomar, ha. So once again guys, maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like and share and pag-comment po dyan sa ating comment section kung ano yung thoughts nyo about dito sa ating reaction ngayon. Once again, Chloe TV, thank you for watching.